na dito sa NCAA at lamang na nga ang ating Letra Knights, ating San Sebastian Golden Stags sa score na 43-38. Kasama nyo pa rin ako ngayon, Myrtle Sarasa. Dito sa NCAA, hindi lamang ang iba't ibang mga basketball games ang kinakover natin, pero pati na rin ang iba't ibang kaganapan sa ating mga NCAA schools. Kaya naman yun, sa ating NCAA Trending, panoorin natin ang mga kaganapan sa trending na pep rally na nangyari sa San Sebastian College of Recoletos. Panoorin natin ito. Tunog ng tambol, yan na ang hudyat na mag-uumpisa na ang mga laban. Pero bago pa sumabak sa tunay na laban, ay ginaganap muna ang pep rally sa isang eskwelahan. Tulad dito sa San Sebastian College Recoletos ay kaabang-abang din ang pep rally. Pinamalas din ng San Sebastian Pep Squad ang kanilang routines. Tinuro din ng Pep Squad sa mga bagong Sebastino ang mga cheers and chants na ginagamit tuwing may games. At syempre, ang hinihintay ng lahat, ang pagpapakilala sa mga manlalaro ng San Sebastian Stags. Humakot ng maraming sigawan at palakpakan nang ipakilala ang women's volleyball team at lalo pa itong lumakas nang tawagin na ang pangalan ng isa sa pinakasikat na volleyball player sa buong Pilipinas ngayon na si Gretzel Soltones. Siyempre, malakas din ang hiyawan nang ipakilala ang pambato ng men's basketball team ngayong taon. Yung involvement ng community ay napaka-importante in the sense na yun yung nagbibigay ng lakas sa mga players ng San Sebastian eh. Sobrang nagpapasalamat kami kasi sa ngayon hindi lang basketball, pati kami napapansin din at napagtutuunan na din ng pansin. Makikilala yung mga iba't ibang athletes, hindi lang po basketball. Tapos malalaman nila yung mga cheers namin para makakasabay po sila. Kung may laban po sila, manonood po kami doon. Cheer namin sila. Siyempre, taga-school namin, kaya kailangan yung suporta na binibigyan ng ibang tao, bibigay rin namin para sa kanila. Sa pep rally, nagkakaroon nga ng chance ang mga bagong Sebastino na kilalanin ang kanilang mga atleta at susuportahan pagdating na ng mga laban. At ayan nga, napanood natin ang mga trending na kaganapan sa pep rally ng SSCR. Kung ngayon nakikita natin, nag-cheer ngayon ng SSCR para sa ating mga players. Kaya naman kung kayo, meron din kayong gustong i-cheer ng team o mga players, gamitin lang ang ating hashtag na hashtag NCAA Season 92. Sa mga kapamilya natin nanonood, on pa rin ang ating question of the day. Sinong NCAA player ang gusto ninyo maging kabarkada at bakit? Gamitin lang ang ating hashtag na hashtag NCAA Season 92 dahil maya-maya sa ating live game para sa third quarter ay babasahin namin ang iba't ibang mga tweets ninyo para sa amin at malay ninyo, mabasa ng mga paborito ninyong players ang inyong mga tweets. Mamaya-maya ay magsa-start na ang third quarter for our game, kaya naman magbabalik ang NCAA Season 92 dito lang sa ABS-CBN Sports and Action. Babalik po tayo dito sa PhilOil Flying V Center para sa isa na namang coverage ng NCAA Season 92 right here on ABS-CBN Sports and Action. Lamang nga po ngayon ang Letran Knights 43-38 dito sa ating halftime. Pero Mikey, first quarter, pagkatapos nun, leading ang San Sebastian, pero Letran coming back with a stronger second quarter. Ano nangyari dito sa ating laro ng first half? Well, ano nangyari? Pumutok itong si Stingray ng Batak. Of course, we were talking about him pa lang nung pre-game. Sabi natin na he needs to duplicate his efforts nung last game para makakuha ulit ng panalo dito. Pero hindi niya dinuplicate. Mukhang lalampasan pa niya yung kanyang efforts from that win against Arellano. Nasabi mo nga, Mikey, pumutok tong si Ray ng Batak. Pero tignan muna natin ang ating halftime statistics. Kita mo naman, up by 5 dito ang San Sebastian. Starters points, ang Letran starters points, dun lumalabang. Itong ang Letran Knights 20, of course, coming
from the Stingray ng Batak. And itong 17 naman, malaki dyan, galing kay Ryan Costello. Bench points, dun bumabawi. Itong San Sebastian Stags, of course, Ilagan coming off the bench at dun din nagsistruggle dito ang Letran Knights. Pero kung 20 nang ginagawa ng star player mo, medyo may space ka pang hindi masyado kumuha ng bench points. Sa free throws naman, kumakamada itong Letran. 24 free throws already. And a lot of them, again, coming from the Stingray ng Batak. Pero tignan muna natin ang ating leading scorers para sa San Sebastian. Great start for Ryan Costello, 11 points para sa kanya. Regil Ilagan with 7 points. And David with 5 points para dito sa Letran. Ray ng Batak, 20 big points in the first half. Si JP Calvo, 7 points. Jack Balanza with 4 points. Pero may bago tayong feature dito sa NCAA. Ayan, ginagawa ni Mikey kung makikita nyo. Ayan, makikita nyo ang view. Ang view namin. Ayun. Yan ang view namin. Ito mga behind the scenes. Of course, ang aming floor director and ang aming mga statistician. At ito, ready na kami Ito para kami. sa second half. Magbabalik po tayo. Huwag po kayong aalis dito sa ABS-CBN Sports in Action. Lamang pa rin ang Letran Knights dito, 43-38. And we are about to begin the second half. Tignan natin kung ano yung naging adjustments dito ni Coach Egay Macaraya. I'm sure na ilang beses na mention si Ray ng Batak sa dugout ng San Sebastian. So we will see kung paano nila dedepensa si Stingray pagpasok ng second half. Pero itong Letran, they need a stronger second half dahil nga itong San Sebastian will not go away in this game. Jack Balanza, kick out. Ray ng Batak hesitating on that play, pulls up. Jeric Fabian with the rebound. Fabian inatake si Calvo. Fabian with a floater. No good. Capobres. Wala rin yung putback niya doon. Pero mananatili ang bola dito sa San Sebastian. At importante para sa San Sebastian na umatake at umatake dito. Pagpasok ng second half, kagaya nga ng sabi natin, being the underdogs of this game, ay kailangan nila maging agresibo. Hindi nila pwedeng hintayin na dumating sa kanilang laro. Ryan Costello starting off his second half with a 3-point bomb. As how we started the first half, Ryan Costello with a 3-point basket. Makikita natin kung iinit na naman dito si Ryan Costello. 14 puntos na po para sa point guard ng San Sebastian. Ito, binabantayan niya ngayon si JP Calvo. Gets a screen from Abreu. Jeric Balanza sets the table for Letran. Binigay dito kay Ray ng Batak. Nice screen by Jom Soliano ng Batak, dire-diretso, kick out. Pero tres ulit ni Ray ng Batak. Mahina doon yung tira ni Stingray. Pero ito naman para sa Letran, talagang hinahanap nila si Ray ng Batak. Makikita nila kung mainit pa din pagpasok ng second half. Nabasa doon yung pasa ni Ryan Costello. Outlet pass. Pero Ray ng Batak doesn't have numbers. Pero ito, JP Calvo. Wala yung tres niya doon. Ray ng Batak, offensive board. Isa pang tres para kay JP Calvo. Wala ulit yun. Medyo malamig dito ang Letran paglabas ng dugout. Pero maya-maya, iinit na ulit yan. Mapapawis na ulit yung players ni Coach Jeff Napa. Mercado. Mintis yung layup doon ni Mercado. That would have tied the game. Sinuwerte pa yung Letran doon. No help defense. Ang tumulong doon pag-drive ni Mercado. Buti na lang, hindi na-shoot ni Mercado yun. Jom Soliano posting up against Mercado. Jom Soliano. Nice spin para dito kay Jom Soliano. Very nice footwork doon para kay Soliano sa ilalim. Again, hindi lang na-shoot. Jeric Fabian short on the three. Rebound JP Calvo. Tumatakbo ang Letran. Pero mabilis na bumalik ang Baste. Pero JP Calvo dire-diretso pa rin. Nakakuha ng foul doon kay Alvin Capobres. Itong aggressiveness ni JP Calvo, hindi natin masyado nakakita last year yan. Kasi nga, we knew that Mark was coming off the bench at papalitan siya para umatake para sa Letran. Pero this season talagang pinapakita ni Calvo yung kakayahan niya on offense. Another coast-to-coast try doon para kay Calvo. Pangatlo na yan kay Alvin Capobres. Pero ito, the Stingray daw yung favorite player ni Ruben Hood. Bakit daw? Ito,
would surely make a good kabarkada kasi mabait, diligent, tsaka God-fearing, pati gwapo pa. May gwapo talaga Laging sa nahuli huli. yung gwapo pa para dito kay Ray ng Batak. Ito naman si Drew Timson. Go Fight Win Knights. Ito, fan to ng Letran Knights na nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood dito sa ABS-CBN Sports in Action. Ito si Villas. Mika, gusto kong maging kabarkada rin si Ray ng Batak. Kasi feeling niya daw super humble si Ray. Feeling lang yun. Kaya of course, alam naman natin Ray ng Batak, matagal lang humble yan. Talagang ang nakamit niya dito sa liga natin, hindi pumapasok sa ulo niya. Always grounded itong si Ray ng Batak. Samantala, Ryan Costello missing that shot. Naghahanap ng bola doon si Ray ng Batak, pero JP Calvo, bigay na sa wakas. Mananatili ang bola dito sa Letran. Pero yun ang sinasabi ko, yung pag-atake ni Calvo, malaking bagay yun kasi he sucks the defense inside tapos kick out siya sa mga katulad ni Ray ng Batak. Although doon, habol si Ray ng Batak doon. Pero Balanza right there off the inbound. Naka-knockout play doon itong Letran Knights ng Batak to Balanza for that easy 2. 4 points na para kay Jeric Balanza. Mercado. San Sebastian iniikot ang bola. Jeric Fabian to Kalisaan. Kalisaan against Apreku making his move with a fadeaway. That is short. Jeric Fabian, offensive rebound. Another offensive rebound para dito sa San Sebastian. Pero hindi nila maipasok yung kanyang tira. Alvin Capobres finally coming up with that putback. Yung pinakamahirap na tira pa ang na-shoot para dito sa San Sebastian Stags, but they will take those 2 points. Calvo. Balanza. Naghahanap ng screen mula kay Soliano. Calvo inikot kay Ray ng Batak for 3. Kaboom! Ray ng Batak, another 3-point bomb. And ayun ang sinasabi natin, that extra pass is very important. JP Calvo could have taken that shot. Pero mas open doon si Ray ng Batak sa corner. At hindi naman, pinanindigan naman ni Ray ng Batak yung pasang yun, making that 3-point shot. 23 puntos na po para dito kay Stingray. Ito, turnover, tumatakbo ang Letran. Another 3 for Ray. D-check para sa kanya, pero offensive rebound. Isa pa para dito kay Ray ng Batak, doing it all. Already for with Letran. 25 points. Wala pa tayo halfway ng ating third quarter dito, Martin. Ito, tignan natin yung putback ni Capobres kanina. Ito yung sinasabi ko, yung mahirap pa yung na-shoot para sa San Sebastian. Pero para kay Ray ng Batak, madali, mahirap, i-shoot niya. Pero we have a timeout on the floor. Magbabalik po ang NCAA Season 92. And action. Kanina, kakasimula lang ng ating third quarter. Pero bago nagsimula ito, ay nakausap ko ang dalawang assistant coach mula sa ating dalawang kupunan. Sabi ng ating Letran Knight coach Jake Algaron, sabi niya sa akin kanina, ay nawala bigla ang lamang ng ating Letran Knights nung second quarter. Kaya naman ngayon, kailangan nila talaga mag-focus sa kanilang one-on-one defense para hindi ulit ito mangyari. Sabi naman ng ating Golden Stags coach na si Tony De La Serna, kailangan din nila talaga mag-focus sa kanila namang offense. They need to make sure na mapasa nila ang mga bola sa kanilang mga point guards. Kaya naman ngayon, balik muna dyan sa'yo, Martin. Maraming salamat, Myrtle. Mintes ang tira doon ni Ryan Costello. Jeric Balanza. Rebound by Mercado. Ray ng Batak applying the pressure right now. Capobres. Binigay kay Kevin Johnson pero binalik dito sa labas. Capobres takes the baseline jumper. Capobres makes that shot. Very big shot, pamatay sunog doon. Itong 3 points ni Capobres, only down by 6. Itong San Sebastian. Lumubo na nga yung kalamangan doon kanina ng Letran before that 3-point shot. Pero ito, nice anticipation from Ryan Costello. And he completes the fast break layup. Ryan Costello, another 2 points. So off that, Coach Egay Makaraya timeout, a mini 5-0 run. Dito para sa San Sebastian, only down by 4. 16 puntos na para dito kay Ryan Costello ng Batak kick out. JP Calvo, Soliano making his move. Pero may foul doon against Mercado. Number 8, Justin Mercado. So importante para sa San Sebastian Stags, hindi sila maiwan dito ng Letran. Tuloy lang nila makipagkompetensya at lumaban laban ng ating defending champions. And of course, yung Ray ng Batak na 25 points na dito sa third quarter.
Pumutok na itong si Stingray. Si Kevin Johnson pala ang tinawagan doon ng foul. Alam mo itong si Stingray, bata pa lang yan. Ganyan na talaga si Kumori. Ika nga lang ating kaibigan na si Jello Vito na naglalaro of course for the UP Fighting Maroons. Teammate nga niya dati itong si Ray ng Batak at ganyan na daw talagang maglaro yan. Talagang suscore at will itong batang to. Pero this year may green light na itong si Ray ng Batak. Kumbaga, mas maraming plays ang magra-run through him. Alvin Baijong for Justin Mercado. Nanatili ang bola dito sa Letran Knights. Alvin Baijong binalik na para sa Baste. Papalitan niya itong si Mercado. Ray ng Batak looking for a teammate. Finds Soliano. Ray ng Batak gets that screen. Draws another foul against San Sebastian. Foul number 11, Kevin Johnson, his first 3 on San Sebastian. Ito na naman si Ray ng Batak, kumuha na naman ng foul. Talagang, if you stay aggressive, makakakuha ka ng mga fouls ng ganyan. If you continue to go hard to the basket. 5 pa rin po ang kalamangan dito ng Letran. 53-48 ng Batak posting up. Kick out. Bong Quinto for 3. In and out. Offensive rebound ito ni Jom Soliano. Sees a cutting Bong Quinto. Pero napayungan siya doon. Jom Soliano. Walang tinawag na foul doon ang ating mga referee. Pero ito, babalik tayo sa kabila. Regil Ilagan. Valdez. Wala din yung tira ni Valdez. Medyo nagkaagawan ng bola doon si Felix Aprecu tsaka si Bong Quinto. Pero yan na rin ang gugustuhin mo. If you were a coach, if sila na yung maglaban sa bola, pwede na. You see the aggressiveness. At talagang gusto nilang kunin yung bola para dito sa Letran. Ito, mananatili ang bola sa San Sebastian. 14 on their shot clock. Nice block para dito kay Bong Quinto. Ito, dumidiskarte siya. Traveling ang tinawag dito kay Bong Quinto. Medyo hinahanap pa ni Bong Quinto yung sarili niya sa game natin. Alam naman natin, this guy can score at any time of the game. So makikita natin yan mamaya-maya. I'm sure, iinit lang si Bong Quinto. Itong si Bong Quinto has been consistent dito sa ating season in scoring para sa Letran. Pero dito sa larong to, medyo si Ray ng Batak kasi ang gumagawa para sa kanila. Laki naman kasi ng ginagawa nitong si Ray ng Batak. So medyo may leeway na ibang categories muna mag-contribute. Ito mga kakampi ni Ray. May foul na tinawag doon, galing kay Ambohot. And yun din na maganda for the team of the Letran Knights. Even last year, kung sinong init doon ng bola, as we look at this foul on Luwip na tinawag. At ito, 2 free throws dito sa Ilagan. Regil Ilagan had 7 points in the first half, pero wala pa dito sa second half. Kung matatandaan natin, Mikey, 27 points siya nung huling laro. 6-3, nag-ala Steph Curry itong si Regil Ilagan. And I'm sure nakita, napanood nitong Letran yun. Kaya ngayon, talagang lumalabas sila pag nasa 3-point line itong si Regil Ilagan. Kipse, pinasok na rin para kay dito, kay Coach Egay Macaraya. Derek Balanza for Felix Aprecu. 3 minutes, 10 seconds remaining here in the third quarter. Lamang pa rin po ang Letran by 4, 53-49. Itong lineup ng Letran, high scoring lineup with Balanza ng Batak and Quinto. Ito, Balanza. We know he can do that with a spin. Gives it off to Ambohot. Pero wala doon yung tira. Netong rookie center ng Letran. Tumatakbo ang Baste. Nice pass! Underneath kay Gipse. He just couldn't finish that lay-in. So mga big man natin ngayon, medyo hindi makakonvert sa ilalim. Sayang mga pasa na nanggagaling sa mga teammates nila. Pero Macjur Luwip from the outside. Very important for Letran. Macjur Luwip with a 3-point bomb. In and out and in doon para sa kanya. Nag-isip pa yung bola eh. Papasok ba ako o lalabas? Pero na-shoot doon ni Macjur Luwip, if I'm not mistaken, his first 3-pointer for this game. Ito si Macjur Luwip. Another one from downtown para dito sa Letran.
And we have a timeout on the floor. Magbabalik po ang ABS-CBN Sports para sa laban ng San Sebastian at Letran. Oil Flying V Center for another coverage of the NCAA Season 92 as we take a look at all the smiles dito sa ating venue. Tatlong laro po ang aming inihanda sa inyo. Kaya kung may plano kayong pumunta dito sa ating venue, Philoil Flying V Center po, may oras pa tayo. Nasa first game pa lamang tayo. Saka maganda yung next 2 games natin, Martin. Of course, the Arellano Chiefs looking to bounce back. Kalaban ng Mapua Cardinals, 4-0 na rin itong Mapua. So, gusto yun ng Chiefs na itay itong Mapua Cardinals in our last game, Perpetual Health against San Beda Red Lions. Magandang laro pa after nito. As Ilagan sa pag 3 points doon para sa Baste. 3-point ba para kay Regine Ilagan. Para ito si Coco the Great. Sakto pagbukas daw niya, may laro yung Letran. Saktong-sakto. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa kanika nilang mga tahanan sa ABS-CBN Sports and Action, of course. Pero Regine Ilagan looking to get back on track. Si Sir Chief, andyan din, woke up early morning here in Dubai. Ayan, meron din tayong audience from Dubai. Letranista rin ito. Of course, gugustuhin niya. Sabi nga niya, defend the crown. And this early pa lang, importante para sa Letran. Na kumuha na ng mga panalo para makapasok agad ng Final Four o masecure ang Final Four spot nila. Nakapitawan doon ni Jeric Fabian yung pasa. Pero ito, 3-point field goals natin, hindi nagkakalayo, Mikey. 8 out of 16 para dito sa Baste. 7 out of 22 lamang para dito sa Letran. Well, of course, para sa Knights, nakakarami na dyan si Ray ng Batak. Para naman sa San Sebastian, naghahati naman dyan si Ilagan at si Costello. JP Calvo setting the table for Letran. Binigay dito kay Bong Quinto. Against Ilagan, kick out. Balanza taking the 3. Back to Calvo. Foul ang tinawag doon kay Ilagan. Maganda dito kay JP Calvo, he does the small things na hindi mo masyado mapapansin. He knows when to pass, he knows when to drive. Ito, ang ganda ng drive niya, kaya napasundot dun sa Ilagan. At he knows din when to shoot and to push the ball. Kaya kahit sabihin hindi masyado nakikita sa stat sheet ang ginagawa ni Calvo para sa Letran. Alam naman ng coach niya, kaya ang laki ng tiwala dito ni Coach Jeff Napa. Pero binalik na ni Coach Egay Macaraya itong si Ryan Costello. 16 points para sa kanya dito sa ating laro. JP Calvo. Anong gagawin ni JP Calvo? Gives it off to Ray ng Batak. Ang Batak dire-diretso. Count the basket for Ray ng Batak. Tinatanong mo kanina anong gagawin ni JP Calvo, hinahanap itong si Ray ng Batak. Ang ganda ng handoff doon ni Ray ng Batak. Ito yung handoff, takes it strong to the hole and one para dito kay Stingray. Already with 27 points itong si Ray ng Batak with 1:30 left in the third quarter. So, kanina sinasabi natin may chance umabot ng 40. Mukhang alam ni Ray yun. Parang signature move na yun. Neto ni Ray ng Batak as he completes the 3-point play. 28 points para kay Ray ng Batak. Letran applying the press. Ilagan eluding JP Calvo. Kick out. Wala doon yung tres. Babalik tayo sa kabila. Bong Quinto. Pinalik dito kay JP Calvo. Kakalma muna itong si JP Calvo. Pero kick out ulit kay Ray. Ray ng Batak. Opting for the 2-point shot pero wala yon. I-check again for Ray ng Batak. Namintis lang niya doon pero very nice shot para dito sa Letran. Pero Ilagan launches a three and draws the foul. Tatlong free throw para dito kay Regine Ilagan. Big foul there for JP Calvo. 3 free throws dito kay Ilagan. And he has a chance to cut the lead down to 4 with a minute left here in the third. 59.3 seconds remaining here in the third quarter. Balik sa Letran itong si Felix Aprecu. Regine Ilagan now at the free throw line. Dose puntos na para dito kay Regine Ilagan. Another great game for him.
kitang-kita coming off that 27-point output last game. Yung kumpiyansa nitong si Reggie Ilagan. Pagpasok pa lang ng game na to, alam niya kung anong kakayahan niya. At the next step for Reggie Ilagan is nakita natin yung potential. The next step is to be consistent. At naipasok ni Regel Ilaga ng 3 free throws. 4 na lang ang kalamangan netong Letran. Ito ng Batak, 28 points. Yung starters ng Baste, partner 27 lamang. Rin ang Batak, umiinit. 28 points na, third quarter. Malaki na yun as it is. Ito, nabasa ni David yung pasa. Outlet to Capobres all the way for the 2. Pero importante dito para sa San Sebastian hindi magmangha dun sa ginagawa ni Rina Bata, kundi i-try pa rin panalunin to. Pero itong si Balanza tumutulong na din para sa Letran. Ang bilis ng sagot doon ni Balanza. Fast break layup para dito sa Letran. 4 ulit ang kanilang kalamangan, 61-57, 15 seconds remaining. David slices, pero wala yung layup niya doon. 10 seconds left. Sayang, ang ganda ng drive ni David doon. And another shot here for Nambatak. I'm sure siya natitira nito. Reyna Batak taking the contact and making the basket to end our third quarter, Mikey. And that's 30 points in 3 quarters para dito kay Reyna Batak. Akala mo na i-shoot pa niya yun, Martin? And that ends our third quarter. Letran Knights right now in the lead, 63-57. A flurry of threes para dito sa Letran Knights. Put them back up again by 6 points. Pababalik po tayo dito sa NCAA Season 92 right here on ABS-CBN Sports in Action. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.